Umuwi nga pala ako ng Batangas at na-miss ko yung sinaing na tulingan. Kaya naman andito ako sa palengke, hanap tayo ng tulingan. At eto, meron na nga tayong nakitang sariwang tulingan. So bibili natin itong mga papsi. Pagka-uwi ko nga nilinis agad ng inay, ayan, tinanggal niya yung buntot, yung hasang, ayan, at hiniwaan na rin niya sa gitna. Dito sa paglulutuan natin, naglagay na tayo ng kami sa tuyo at saka ng maraming bawang. So ayan, lagay na natin. Tapos ilagay na rin natin yung karne. Yung iba niyan, ilalagay natin sa gitna at sa ibabaw. Tapos naglagay tayo ng asin sa plato. Ayan, para doon niya didikdikin. Kasi kailangan talaga flat yung tulingan bago ilagay doon sa lutuan. Ayan. Ayan. Isa-isa niya nang nilalagay. Ayan, kailangan talaga flat na flat siya para may kamada siya ng maayos. Dito naglagay na siya ng tubig. Ayan, tinatansya niya. Dapat saktong-sakto lang yung dami ng tubig na ilalagay natin. Ayan, takloban natin and ready to cook na to mga papsi. At eto nga, ayan, kumukulo na siya. Ayan, nagmamantika na yung sabaw niya. Medyo igahin natin to, no, para siya maging patis. Eto nga pala sa uling namin niluto kasi pag uling, mas babango yung pagkakaluto niya. At the same time, para tipid na rin sa gas mga papsi. Eto, mga 1 oras mahigit nating lulutuin kasi kailangan talaga lutong-luto siya para tumagal siya ng ilang araw para hindi ka siya basta masira. At eto nga, luto na siya, so pwede na natin itong i-serve. Yung iba nito, pagbalik ko ng Manila, magdadala tayo. Dito, naglagay na tayo sa plate at nilagay na rin natin yung patis. Ayan. Wow, sarap niyan. Dito sa Batangas, pag sinaing na tulingan ng ulam nyo, taob talaga ang kaldero nyo. Sarap.